Hi! Kamusta? Ako si Ate Hana. Ano ang iyong pangalan? Ako'y nagagalak na makasama ka uli ngayon. Gusto mo bang matuto tungkol sa mga kulay? Alam ko ako. Gusto ko. Napakahilig ko sa kulay. Ang mga kulay ang gumagawa ng maganda at maliwanag na mundo. Talabu, talabu, masaya ang maglaro kapag kasama si Talabu. Talabu, talabu, talabu. Ano ang paborito mong kulay? Ang aking paborito ay pula. Katulad nito. Makulay ang mundo, buksan ang mata. Aha, makulay ang mundo, napakaganda. Aha, pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Ang ganda ng pula. Mahilig ako sa pula dahil mahilig ako sa strawberries. Pula rin ang mga kamatis. Meron ding mga langgam na pula, pero huwag kang lumapit sa kanila dahil masakit sila mangagat. Pula rin ang sili. Pero mag-ingat dahil maanghang ang sili. Meron ka pa bang naiisip na bagay na pula? Tama! Magaling! Paano ang kulay bughaw? Gusto niyo ba ito? Makulay ang mundo, buksan ang mata. Aha, makulay ang mundo, napakaganda. Aha, bughaw, bughaw, bughaw. Bughaw, bughaw, bughaw. Ang ganda ng bughaw. Gusto mo ba ang kulay bughaw? Napakahilig ko sa kulay bughaw. Naaalala ko kasi sa kanya ang dagat. O kaya ang swimming pool. Mahilig kasi ako lumangoy. Lalo na ngayon na mainit ang panahon. Nakakapresko kasi sa pakiramdam. Ano pa ba ang mga bagay na bughaw? Ang langit. Makakaisip pa ba kayo ng mga bagay na kulay bughaw? Tama! Magaling! Natutuwa ako sa kulay na dilaw. Makulay ang mundo, buksan ang mata. Aha, makulay ang mundo, napakaganda. Aha, dilaw, dilaw, dilaw. Dilaw, dilaw, dilaw. Ang ganda ng dilaw. Naaalala ko ang araw pag nakikita ko ang dilaw. Mahilig kasi ako maglaro pag maaraw sa labas. Ano pa ba ang bagay na dilaw? Alam ko na! Isang prutas. Kailangan niyo muna siyang balatan bago kainin. Mahilig din ang mga unggoy sa prutas na ito. Alam niyo ba ang aking tinutukoy? Tama! Isang saging! May naisip pa ba kayong bagay na dilaw? Yay!
Halina mga bata, gumawa tayo ng ating mga kulay. Alam nyo ba na pag pinaghalo ang bughaw, at dilaw, tayo ay makakagawa ng kulay luntian. Tama! Ang kulay luntian. Ang mga dahon at ang damo ay kulay luntian, di ba? Marami rin tayong gulay na kulay luntian. Kumakain tayo nito para maging malakas at malusog. Ang ibang halimbawa nito ay ang pipino at lechugas. Marami pang iba. Ano naman ang mangyayari pag pinagsama natin ang kulay pula, at ang kulay dilaw? Siya ay magiging kulay kahel. Tama, kulay kahel. Ang naaalala ko sa kulay kahel ay ang prutas na orange. Gustong-gusto ko ng matatamis na orange. May iniisip pa akong isang bagay na bilog at tumatalbog-talbog. Ito ay kulay kahel din. Alam niyo ba ang tinutukoy ko? Tama! Ang bola ng basketball. Ang kalabasa at ang mga carrots ay kulay kahel din. Ang susunod nating gagawin ay isa na naman sa aking mga paboritong kulay. Anong kulay na sa tingin niyo ay lalabas pag pinaghalo natin ang bughaw? At pula. Tama! Ito ay magiging kulay lila. Dahil mahilig ako lumangoy, may alam akong hayop na kulay lila na may 8 galamay na nakatira sa dagat. Alam niyo ba ang tinutukoy ko? Tama! Isang pugita. Ano pa ba ang mga bagay na kulay lila? Ang ube! Napakasarap ng ube. Mahilig akong kumain ng ube na sorbetes, lalo na kapag mainit ang panahon. Makulay ang mundo, buksan ang mata. Aha, makulay ang mundo, napakaganda. Aha, pula, 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 pula. Dilaw, 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 dilaw. Bughaw, bughaw, bughaw. Makulay ang mundo, buksan ang mata. Aha, makulay ang mundo, napakaganda. Aha, kahel, 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 kahel. Lila, lila, lila. Luntian, luntian. Pula na rosas, dilaw na araw. Bughaw na dagat, kahel na tigre. Lila na ube, luntian na dahon, o kay raming kulay. Pula, 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 pula. Dilaw, 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 dilaw.
Bughaw, bughaw, bughaw. Kahel, 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 kahel. Lila, lila, lila. Luntian, luntian. Kayo maging oso, anong nakita mo? Ako'y may nakitang pulang ibon. Pulang ibon, anong nakita mo? Ako'y may nakitang dilaw na bibe. Dilaw na bibe, anong nakita mo? Ako'y may nakitang bughaw na kabayo. Bughaw na kabayo, anong nakita mo? Ako'y may nakitang lunti ang palaka. Lunti ang palaka, anong nakita mo? Ako'y may nakitang lilang pusa. Lilang pusa, anong nakita mo? Ako'y may nakitang puting aso. Puting aso, anong nakita mo? Ako'y may nakitang itim na tupa. Itim na tupa, anong nakita mo? Ako'y may nakitang gintong isda. Gintong isda, anong nakita mo? Ako'y may nakitang isang guro. Guro, guro, anong nakita mo? Ako'y may nakitang mga bata. Alam niyo ba kung ano pang maaari nating gawin? Pwede tayong gumawa ng napakagandang bahaghari. Tulad nito. Meron tayo ditong pula, bughaw, dilaw, luntian, lila, at kahel. Pero hindi ba't mas maganda kung pupunuin natin ito ng iba't ibang ribbon o makukulay na papel? Halika! Tulungan ninyo akong pagtugmain ang mga kulay para makagawa tayo ng magandang bahaghari. Simulan natin dito. Saan natin lalagay ang pula? Sa pinakaibaba, tama. Itong kahel, saan natin lalagay? Sa pinakaitaas. Napakagaling! Mga bata, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong bahaghari sa inyong mga tahanan o kaya ay humingi kayo ng tulong kay nanay o kay tatay. Pwede rin naman kayong gumuhit ng inyong bahaghari tulad nito at dikitan ng iba't ibang ribbon o makukulay na papel na pwedeng itugma sa mga kulay ng bahaghari. Mga magulang, ang gawaing ito ay maganda para sa pagkilala ng mga kulay, pagpapagaling ng fine motor skills sa pamamagitan ng paggamit ng mga daliri at paggamit ng mata at kamay na may koordinasyon. Halika, panoorin natin si Ellie kung paano niya gawin ang kanyang bahaghari.
Mahalaga ang paglalaro sa labas para sa pagkatuto ng mga bata. Habang nagtatakbuhan ng mga bata na dala ang mga panyo, naiensayo ang kanilang kasanayang pisikal katulad ng gross motor skills o ang kasanayan ng paggamit ng mga malalaking kalamnan ng binti at braso. Tuwing pinupulot naman nila ang mga panyo ay naiensayo naman ang kanilang fine motor skills o kasanayan sa paggamit ng maliliit na kalamnan sa mga kamay at daliri. Naiensayo din ang postura, balanse, at koordinasyon ng mga mata at kamay. Nagkakaroon din ng pagkakataon para maging malikhain sila. Ang simpleng makulay na panyo ay pwedeng maging kapa, pakpak, o buntot. Ayon sa mga siyentipikong saliksik, nakakabuti para sa utak ang malikhaing paglalaro. Mga nanay at tatay, maraming magagandang maidudulot ang paglalaro sa labas. Kaya maglaan ng oras para mailabas ang mga bata para makapaglaro sila. Isang masayang araw na naman ang nakalipas kasama kayo, mga kaibigan. Di ba't masaya pag-aralan ng mga kulay? Ang mga kulay ay laging nagpapasaya sa atin, lalo na sa akin pag ako'y nalulungkot. Kaya ituloy nyo lang ang pag-aaral sa mga kulay at tiyak na sasaya rin ang inyong buhay. Paalam! Sana kayo'y maging masaya sa inyong mga araw. Talabo!